Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo, pati na rin sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Isa po ako sa mga masugid niyong tagapakinig nitong inyong channel. Isa po akong IT assistant, pero all around ang trabaho ko. Programming, hardware and software troubleshooting, minsan naman ay encoder. Ang unit din namin ang nakatoka sa CCTV monitoring. Masasabing, understaff nga talaga kami. Kasi dapat isang tao ang nasa CCTV, tapos iba naman ang para sa ibang mga functions. Pero sa amin ay isa lang ang gumagawa noon at shifting. May pang-umaga at ako naman ang panggabi. Kaya malaking tulong sa akin ang pakikinig ng mga kwento mo, lalo na kapag iyong mga compilations. Mas gusto ko ang ganoon kasi tuloy-tuloy lang at hindi ko kailangan tingnan ang cellphone ko maya-maya. Naka-wireless earphone din kasi ako para hindi sagabal ang wire sa aking mga ginagawa. Hindi po ako mapaniwalain, Sir Carl, sa mga aswang umulto. Palibhasa, wala naman talaga akong malinaw na karanasan o harap-harapang makakita ng aswang. Iyon bang kita ko talaga ang itsura ng malapitan. Pero ang mga magulang ko ay naniniwala at madalas nga silang magkwento sa akin patungkol sa mga aswang noong kabataan ko pa. Laking Pampanga po ako. Doon na ako ipinanganak at nagkaisip, maging ang dalawa kong kapatid. Si Mama ang Kapampangan, si Papa ko naman taga Iloilo. Pero ayon pa sa kwento ni Mama, ay tumira din daw sila ni Papa sa Iloilo. Noong bago pa lang silang naging mag-asawa. Noong magbuntis naman daw siya sa akin, ay ipinayo ng mga magulang ni Papa na sa Pampanga na lang muna sila tumira para maging ligtas ang kanyang pagbubuntis. Talamak daw kasi ang mga aswang sa lugar nila Papa noong panahong iyon. Itong unang kwentong aking ibabahagi ay tungkol sa naging karanasan ko sa mismong opisinang aking pinagtatrabahuan. Noong makagraduate ako ng kolehiyo, ay tinulungan ako ni Ninong na makapasok sa kumpanyang kanyang pinapasukan. Matagal na kasi siya doon at may posisyon na rin. Kaya naman, hindi ako nahirapan sa proseso ng aking pag-a-apply. IT assistant lang din naman ang pinasukan ko, pinakamababang rank pa, kaya hindi naman masasabing sobrang paggamit ng padrino iyon. Noong unang buwan ko sa trabaho, ay madalas akong balaan ng kasama kong empleyado na pang-umaga na wag daw akong pupunta sa stock room sa may likurang bahagi ng building. Kung kukuha raw ako ng mga supplies para sa mga inaayos naming computer, ay ilista ko na lang ang lahat ng aking kailangan. Tapos sa umaga, ay siya na lang ang kukuha doon ng sabay-sabay para isahang pagkuha na lang. Tinanong ko naman siya kung bakit. Sabi niya, kasi raw may kababalaghan na nangyayari sa stockroom kapag gabi na. Dahil sa nagdududa ako sa kanyang sinasabi, kaya kinulit ko siya kung bakit nga. Naisip ko kasi na baka may hokus-pokus siyang ginagawa. Maaaring gusto niyang siya ang kumuha ng mga stocks para luma ang ibibigay niya, tapos ipupuslit niya ang mga bago para ibenta sa labas. Pero iyong details ng bago ang nakalagbo na ibinigay niya sa akin. Pero hindi iyon ang narinig kong paliwanag niya. May aswang daw na gumagarahe sa stockroom namin kapag gabi. Napahagalpak naman ako ng tawa sa sinabi niya. Pare naman, ang seryoso ng kwentuhan natin. Tapos sisingitan mo ng ganyan? Anong taon na ba ngayon? Tapos nasa syudad pa talaga tayo. Wika ko pa sa kanya habang napapapukpok pa ako ng lamesa sa kakatawa. Overlapping kasi ang oras ng duty namin.
7 a.m. ang pasok niya, tapos 8 a.m. naman ang out ko. Kaya may isang oras pa na magkasama kami bago ako makapag-out. Pero napansin kong hindi siya tumawa o ngumiti sa mga sinabi ko. Mukhang seryoso nga talaga siya sa kanyang mga sinasabi. Tapos tinalikuran na lang ako sa kasinabing, basta kapag pumunta ka doon ng gabi, magsama ka ng guard para na rin sa kaligtasan mo. Tapos hindi na siya umimik, nagsimula na siyang magtrabaho ng seryoso. Nagguguluhan ako ng mga oras na iyon kasi hindi naman ako naniniwala sa mga aswang. Tapos siya mukhang seryoso sa kanyang sinasabi. Pinalampas ko lang ang araw na iyon. Noong sumunod na araw ay muli ko siyang tinanong kung papaano niya nasabing may aswang sa stockroom namin. Ang sabi niya, madalas daw meron doong kulay itim na pusa, aswang daw iyon. Kung gusto ko raw ng pruweba, ay abangan ko ng mga 2:00 hanggang 4:00 ng madaling araw. Tinandaan ko nga ang sinabi ng kasama kong si Alex. Mahigit 1 linggo akong nag-aabang kung may makikita ba akong kakaiba sa stockroom, pero wala naman. Isang madaling araw, pasado 12:00 noon, habang nagkakape ako, pampawala ng antok, ay naisipan kong tumitig lang muna sa monitor ng CCTV na nakatutok doon sa stockroom. Maulan ang gabing iyon hanggang sa nagmadaling araw. Habang nakatungga ako sa mug na may kape, ay tila may anino akong napansin na dumaan sa monitor. Kaya dali-dali kong ibinaba ang mug. Nakita kong isang tao iyon, o mas tamang sabihin, nakatalikod na anyong tao. Tapos nagtuloy na sa pagpunta sa may gilid na bahagi ng stockroom. Ang bahaging iyon ay hindi na naaabot ng CCTV kasi dulo na iyon, puro na rin cabinet ang naroon. Kinabahan ako agad noon. Inisip ko na bakit may tao sa loob ng stockroom. Baka napasok na kami ng magnanakaw. Pero paano iyon nakapasok doon? Nasa drawer namin ang susi para doon. Stockroom kasi iyon ng IT department at accounting. Yung sa accounting ay mga old records lang. Ang sa amin ay mga bagong spare parts at accessories ng mga computer. Kinabahan ako dahil kapag may nawala doon ay siguradong ako ang mananagot dahil oras iyon ang duty ko. Tsaka kami talaga ang mawawalan. Alangan naman lumang accounting records ang nanakawin, di ba? Kinuha ko ang radyo at niradyohan ko ang gwardyang nakaduty sa harapan. Ang sabi ko ay samahan niya ako sa stockroom. Magkita na lang kami sa lobby. Dali-dali kong kinuha ang susi at bumaba gamit ang stairs. Pagkakita sa akin noong gwardya ay agad iyong nagtanong kung bakit daw kami pupunta doon. Sabi ko naman na may nakita kasi akong tao sa loob. Sinagot niya naman ako na paano raw may nakapasok doon, hawak ko ang susi. Sabi ko naman na hindi ko alam. Nagtungo na nga kami sa stockroom sa bandang likuran ng building. Noong makarating kami sa labas ng stockroom na iyon, ay tahimik naman ang paligid. Medyo makulimlim din ang ilaw roon. Pundido kasi ang isang fluorescent, tapos ang isa naman ay inaagyo na. Kaya talagang pang-horror ang datingan. Dahan-dahan kong ipinasok ang susi at marahan ding pinihit para hindi makagawa ng ingay at hindi rin sana maalerto ang kung sino mang pumasok doon. Hindi ko alam kung may alam ba ang guard tungkol sa kwentong aswang sa stockroom. Kasi napansin kong namumutla iyon na halatang takot na takot. Nakalabas na rin ang baril. Chip, wala ka bang patalim o batuta dyan? Baka ako pa ang mabaril mo niyan eh. Wika ko pa sa kanya habang nakanguso ako sa hawak niyang baril. Wala sir eh. Sagot niya pa
na may panginginig sa boses. Nasabi ko na lang sa isip ko, "Ay Manong, bakit ka nagwardya kung duwag ka pala?" Ako kasi ay inaasahan kong may nakapasok lang talaga na magnanakaw at maaari namin iyong mahuli kasi may baril naman si Manong Guard. Kung manlaban, edi barilin talaga kahit sa binti lang o sa paa. Noong makapasok na kami sa stockroom ay agad inilibot ni Manong Guard ang kanyang flashlight. Tapos pinindot ko ang switch ng ilaw. May bahagi na medyo kulang ang liwanag, lalo na iyong mga nahaharangan ng kabinet. Wala kaming nakitang tao doon. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad, papasok hanggang dulo, kasi gusto kong ipacheck iyong bahaging likuran noong mga kabinet. Baka naroon lang nagtatago iyong taong nakita ko. May naamoy kaming mabaho na parang patay na daga. Iyon bang parang nabubulok na talaga? "Sir, ang baho naman dito," wika pa ni Manong Guard. Sinabi niyang lumabas na raw kami dahil wala namang tao at mabaho pa. Papalinisan niya na lang daw sa janitor iyon sa kinabukasan. Halata talaga sa kanya na ayaw nang tumuloy pa sa dulo. Hanggang sa may nakita akong dumi sa sahig. Itinuro ko iyon at pinailawan. Nakita naming kulay pula iyon na mukhang dugo. Nanlaki ang mga mata ng gwardya at humakbang papaatras. Pinigilan ko naman siya at sinenyasan na dumiretso pa kami. Noong nasa may bandang dulo na ay napansin naming maraming nakasabog na papel. Mga dokumento iyon ng accounting department. Nagkagulo na para bang may naganap na rambulan sa bahaging iyon. Halos hindi na rin kami makahinga sa tapang ng amoy. Hinahanap ko pa rin ang taong nakita ko sa CCTV pero wala talagang tao. Noong makarating na kami sa dulo ay sinilip namin ang likurang bahagi ng mga kabinet. Walang tao roon maliban sa isang kulay itim na pusa. Nakasalukuyang kinakain ang katawan ng isa pang patay din na pusa. Wakwak na ang tiyan noon. Doon na ako muntik masuka dahil sa pandidiri. Noong ilawan namin ang pusa ay agad kaming napansin. Inangilan kami noon at kakaiba ang kulay ng mga mata dahil pulang-pula iyon na walang refleksyon. Kami sa bahay ay may alaga din namang pusa. Kapag iniilawan ko ang mga mata ay kulay orange lang o dilaw. O iyon bang nagkakaroon ng refleksyon ang liwanag? Pero iyong pusa sa stockroom ay pulang-pula talaga. Umangil bigla ang pusa at akmang tatalon sa amin. Mabilis namang itinutok ng guard ang baril at akmang papaputukan na. "Kuya, huwag mong babarilin! Baka bumanda sa atin ang bala!" Sigaw ko pa kasi parang masyado na siyang nababalutan ng takot. Pagkatalon naman ng pusa ay hindi iyon papunta sa amin. Pumunta iyon sa ibabaw ng kabinet tapos biglang nawala. Pinahatak ko kay Manong Guard ang kabinet na iyon dahil gusto kong makita ang bahaging likuran. Noong may urong na nga ay nakita kong may butas pala doon na dating lagayan ng aircon. May takip naman iyon na plywood pero manipis lang at marupok na rin. Kaya nagawan ng butas ang gilid. Nakakasya ang isang pusa. Pero imposibleng magkasya ang isang regular size na tao. Kaya hindi nawala ang pagtataka ko kung saan napunta ang taong nakita ko sa CCTV. Inaya ko na si Manong Guard na lumabas na. Nanginginig pa rin kasi ang mga kamay niya. Baka ako na ang mabaril noon sa sobrang takot. Kinabukasan ay inireport ko lahat ng nangyari sa unit head namin. Nag-save din ako ng CCTV footage noong nakita ko para meron naman akong patunay. Agad din namang inaksyonan iyon ng management.
Pinalagyan ng grills at screen ang butas sa likuran noong stockroom na kahit pusa o daga ay hindi magkakasya. Noong minsang magkasabay naman kami ni Ninong sa kantin sa pag-aalmusal, ay naikwento ko iyon sa kanya. Ang sabi niya ay narinig niya na nga raw ang kwento tungkol doon. Naniniwala din pala siya sa aswang. Hindi raw imposibleng maging aswang nga talaga iyon. Kasi kaya raw magpalit ng aswang sa iba't ibang anyo, lalo na pusa. Kaya mag-iingat daw ako at wag daw ako pupunta doon sa stockroom nang walang kasamang gwardya. Sabi ko naman na baka mas lalong manganib ba ang buhay ko kapag kasama ko ang ganun kaduwag na gwardya. Magulat lang ay magpapaputok agad ng baril. Nagpatuloy pa nga ang pagtatrabaho ko doon, pero wala na kaming namataang kababalaghan. Hindi po ako araw-araw na umuwi sa amin, Sir Carl, sa Pampanga. Bali sa isang buwan, 1 o 2 beses lang ako umuwi. Depende na rin sa pagod ko sa trabaho. Kahit kasi day off ko ay pumapasok pa rin ako, lalo kapag mayroong mga foreign coding o programming. 2 kami na pumapasok noon ni Alex. Tapos isang gwardiya naman ang magduduty sa amin para magbantay muna sa CCTV habang abala kami sa programming o encoding. Dahil sa minsanan lang naman akong umuwi, kaya kapag nakakauwi ako ay nagkakaroon kami ng salo-salo buong pamilya. Magluluto lang ng spaghetti, pritong manok at sisig para sa pulutan. Isang araw nga noon ay umuwi ako ng day off ko. Masaya kami nagkainan at nag-inuman nila mama, papa at 2 kong kapatid. Pero iyong babaeng sumunod sa akin ay hindi uminom. Masakit daw ang ulo niya. Pasado 9:00 ng gabi, natapos na kami. Sabi ni papa na tama na raw iyon para makapagpahinga na rin ako ng maaga. Kaya naghugas lang ako ng katawan tapos pumasok na sa aking silid. Bungalo lang po, Sir Carl, ang bahay namin. Semento ang sahig, tapos plywood na ang dingding. Yero naman ang bubong. 3 magkakasunod ang kwarto. Yung kwarto ko ang pinakadulo, tapos kusina na ang kasunod. Ang labas naman namin ay hindi sementado, lupa lang iyon. Kaya kapag maulan ay nagiging maputi. Pagkapasok sa entrance ng bahay namin ay may maliit na veranda bago pumasok sa mismong pintuan ng bahay. Tapos sala na agad pagkapasok. Tapos sunod-sunod na ang mga kwarto at sa dulo nga noon malapit sa kusina ang aking kwarto. Dahil sa pagod nga ako sa biyahe pa uwi at nakainom pa, kaya mabilis akong nakatulog. Nagising ako ng madaling araw noong makaramdam ako ng panunubig. Pero bago ako bumangon ay nakiramdam muna ako sa paligid. Tinatamad kasi talaga akong bumangon. Habang nakikiramdam nga ako ay may narinig akong yabag ng paa sa sala. Mabibigat ang yabag na iyon na animoy malaking tao ang naglalakad. Si papa ko nga ay hindi ganoon ang tunog ng yabag kasi mapayat lang naman iyon. O sa madaling sabi, lahat kami sa pamilya ay mga slim. Hindi kasi namin lahi ang pagiging tabain. Kaya nagtaka ako kung sino ang naglalakad na iyon. Naisip ko bigla na baka pinasok na kami ng magnanakaw. Pero papaano? Maayos ang trangka ng bintana namin, pati na ang mga pintuan. Kasi mahigpit sa ganoon si mama. Hindi iyon matutulog hanggat hindi niya nasisigurong maayos ang pagkakatrangka ng mga bintana at pintuan. Dahan-dahan kong itinulak papabangon ang katawan ko upang silipin sana kung sino ang naglalakad na iyon. Pero lalo akong kinabahan noong papalapit na sa silid ko ang tunog at huminto pa talaga sa tapat ng pintuan ko. Hindi tuloy ako makagalaw sa kaba.
Naririnig ko na rin ang mabibigat na pagsingasing noon o iyon bang malakas na pagbuga ng hangin na animoy isang toro. Ilang saglit pa kami nagpapakiramdaman noong tao o kung anumang nilalang sa kabilang bahagi ng pintuan ng aking silid. Makalipas ang ilang segundo ay umalis din naman iyon at nagtuloy ang yabag papunta sa kusina. Kaya naman nakahinga na ako ng malalim hanggang sa maalala ko naman sila mama. Baka kung ano na ang ginawa noon sa kanila. Kaya tumayo na ako at dahan-dahang sumilip sa labas ng aking pintuan. May ilaw naman sa labas ng bahay na tagos sa bintana. Kaya makikita ang loob. Wala akong makitang tao roon. Lumabas na ako ng silid at nagtungo sa kusina. Pero wala ring tao. Kaya naglakad na ako papunta sa kwarto nila mama upang alamin kung ayos lang ba sila. Pagkabukas ko ng pintuan nila ay nagulat ako dahil gising pala sila. "Anak, narinig mo rin ba iyon?" tanong pa ni mama. "Opo ma." Tumayo na sila mama at nagtungo rin sa kusina. Sarado pa rin naman lahat ng bintana at pintuan. Wala ring butas ang bahagi ng kusina para malabasan. Dumiretso na lang ako at nagbawas ng tubig sa katawan. Noong pagkabalik ko ay naroon ang kapatid kong babae, si mama at si papa sa may sala. Doon na naikwento ni mama sa akin na ilang araw niya nang napapansin na may yabag na mabigat sa may sala namin. Tapos dumidiretso na iyon sa kusina. Kinabukasan ay wala namang nawawalang gamit o di kaya butas na maaaring paglabasan noon. Sinabi ni Papa na sige na raw magsibalik na kami sa pagtulog dahil madaling araw pa lang noon. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ay muli naming napag-usapan iyon. Si Papa naman ay tahimik lang. Hanggang sa sinabi ni Papa na aswang daw iyon. Sabi ko naman, "Pa, ano namang gagawin ng aswang sa bahay natin? Wala namang may sakit o buntis dito." Doon na nagkatinginan sina Mama at Papa, pati ang kapatid kong babae na nasa third year college pa lang. Biglang yumuko si Jasmine tapos umiyak. Sabay sabing, "Sorry kuya." Natulala ako dahil ayokong maging tama ang hinala ko. Kasi ako ang nagpapaaral sa mga kapatid ko, lalo na kay Jasmine na mas magastos kasi nasa kolehiyo na nga. "Anak, buntis ang kapatid mo." Wika pa ni Papa. Magsasalita pa sana si Mama, pero tumayo na ako agad at lumabas ng bahay. Tinitipid ko nga ang sarili ko sa pagkain. Hindi ako bumibili ng bagong damit, pamasok sa opisina, para lang may maipangtusto sa pag-aaral nila. Tapos ganun-ganun na lang, itatapon nila lahat ng pinaghirapan ko. Parang gusto kong hanapin ang aswang na dumalaw noong nakaraang gabi, para siya ang pagbuntunan ng lahat ng aking sama ng loob. Lumabas naman si Papa makalipas ang ilang minuto. Umupo siya sa may mababa naming bakuran. "Anak, maging ako man ay dismayado rin. Alam ko ang sakripisyo mo para sa kanila. Dapat nga ako ang gumagawa ng responsibilidad na iyan, pero ikaw na ang sumalo. Pero hindi natin pwedeng itakwil ang kapatid mo dahil lang sa nagawa niyang pagkakamali. Kahit ano pang mangyari, pamilya tayo, walang iwanan." "Putya naman pa oh. Ganun ba talaga dapat ang pamilya? May isang maghihirap, tapos ang iba nagpapakasarap?" Nanlaki naman ang mga mata ni Papa at sinabing, "Anak, sobra naman yata yung sinusumbat mo." Kumalman na ako dahil sa paglaki ng kanyang boses. Ilang saglit pa ay muling nagsalita si Papa matapos ang isang mahabang buntong hininga. "Hayaan mo na anak, at least gagaan na ang buhay mo ngayon.
Isa na lang ang pag-aaralin mo. Si Bunso na lang. Tsaka masipag si Bunso. Madiskarte. Marunong mag-sideline. Kaya maaaring tuition fee na lang ang gagastusin mo sa kanya kapag nagkolehiyo na yan. Si Jasmine naman, doon na raw muna yan titira sa biyanan niyang Hilaw. Nakaalis na kasi ang boyfriend niyang si June. Seaman daw kasi iyon. Sige na, huwag ka nang magalit. Ganun talaga ang buhay. Hindi lahat ng itinatanim natin ay magbubunga. Iyong iba, nasa kalagitnaan pa lang ng pagtubo, nabubuwal na agad. Katulad ni Jasmine. Pero habang narito pa siya sa atin, ay gawin natin ang lahat para protektahan sila ng pamangkin mo. Pagkabanggit ni Papa noong salitang pamangkin, ay parabang may kumurot sa puso ko. Isang nilalang na tatawag sa akin na tito at maaaring maging kaibigan ko at gumalang sa akin. Doon pa lang ako nahimasmasan. Tara na anak, samahan mo muna ako. Maghahagilap tayo ng mga pangontra sa aswang para sa mamayang gabi. Sa susunod na linggo, lilipat na yan si Jasmine sa bahay ng kanyang mga biyanan. Pinaparenovate pa daw kasi ang kwarto. Pinalakihan at pinagrills din ang mga bintana. Hindi pa siya pwede doon dahil amoy na amoy pa daw ang pintura. Bawal sa buntis ang matatapang na amoy, lalo na pintura. Tara na! Uwi ka pa ni Papa. Tapos tumayo na rin ako at sumama sa kanya. Nagtungo kami ni Papa sa bahay ng mga kaibigan niya upang manghingi ng lumang gulong ng bisikleta. Tapos may nahingi din siyang itlog na bugo. Sabi pa ni Papa, iyon daw ang mga amoy na ayaw ng mga aswang. Ako naman, na wala masyadong paniniwala sa mga ganong nilalang, ay nasabi ko na lang sa isip ko na kung baril na lang sana ang hiniram ni Papa, sigurado namang mas allergic ang aswang sa bala ng baril kaysa kung ano-anong mababahong amoy. Kinagabihan ay mas masahol pa sa kusina ng mga inchik ang amoy ng bahay namin. Saradong-sarado lahat ng bintana. Maging ang maliit na bintana sa CR ay isinarado rin. Lahat ng bintana ay may dinikdik na bawang at nakapalinyang asin. Pati nga mga pintuan. Hay, ang hirap huminga. Reklamo ko pa ng pabulong. Matapos kumain ay nanood muna sila ng TV. Ako naman ay pumasok na sa silid para makatulog ng maaga. Puyat nga kasi ako noong nakaraang gabi. Bandang 10:00 pa lang noon ay may sinasabi na si Mama na nandyan na siya. Kaya naman napabangon na ako kahit inaanto para alamin kung anong nangyayari. Sabi naman ni Mama na mukhang alam na ng aswang na pinaghahandaan namin siya. Hindi na raw iyon makakapasok sa loob ng bahay ng basta-basta. Kaya nagpapaikot-ikot na lang sa labas. Dinig raw kasi ang malakas na pagaspas ng pakpak. Si Papa naman ay mabilis na lumabas at sinindihan ang 2 tumpok ng siga sa labas na nilagyan niya ng goma at bugok na itlog. Patuloy kaming nakikiramdam habang nasa sala. Dinig namin ang huni noong nilalang. Parang ibon lang naman iyon sa pandinig ko, kaya hindi ako gaanong natatakot. Sabi naman ni Mama na iyon na raw ang tunog ng aswang. Ang ginawa ko ay sumilip ako sa bintana at tinignan ang pausok ni Papa. Ay, Pa, walang silbi ang pausok mo. Kasi ang hangin papalayo ang direksyon. Lahat ng usok ay papalayo ang punta. Napakamot na lang si Papa ng ulo niya. Naloko na! Wika pa ni Papa na naglakad papuntang kusina. Nakita kong takot na takot ang itsura ni Mama, pati yung kapatid kong babae ay natatakot din habang nakayakap sa kanya. Ma, huwag na kayong masyadong matakot. Wala tayo sa gubat. Kapag umatake talaga sa atin ang aswang na iyan, edi magsisigaw tayo ng tulong. Siguro naman, aabot sa mga kapitbahay natin sa unahan
ang sigaw natin, di ba? Sumagot naman si Mama. Diyan ka nagkakamali, anak. May kakayahan ang mga aswang na maglagay ng harang na dasal para hindi makalabas ng bahay ang boses natin. Kahit anong sigaw pa ang gawin natin, hindi nila tayo maririnig. Napakunot na lang ako ng noo dahil parang imposible naman yata iyon. Masyado lang sigurong nadadala si Mama sa mga paniniwala nila Lola sa Iloilo na ikinikwento sa kanya. Medyo natawa pa nga ako sa kapatid kong si Jasmine. Sabi ko sa kanya na huwag siyang lalabas kinabukasan na ganoon ang suot. Kasi para siyang nakabelo na may nakakwintas na rosaryuhan at maraming bawang. Jasmine, huwag kang lalabas bukas na ganyan ang itsura mo ha. Baka biglang magsiluhod sa harapan mo ang mga taong makakakita sa iyo. Isipin pa nila na isa kang puon. Wika ko pa habang natatawa. Pinandilatan naman ako ni Mama ng mga mata. Kasi puro daw ako kalokohan, nasa masamang sitwasyon kami. Lumapit si Papa sa akin, sabay abot noong garapo na may asin at pinatulisang kawayan. Anak, lalabas ako. Bibigyan ko ng leksyon ang nilalang na iyan. Sa pinto ka lang magbantay. Sabuyan mo ng asin kapag nakita mo ang aswang. Nag-aalalang wika pa ni Papa, pero halatang nagtatapang-tapangan lang din naman. Kaya tuloy maging ako ay nadamay na rin sa takot nila. Pagkalabas ni Papa ay agad siyang naglakad sa may unahan. Anak, sabuyan mo agad ang asin ha kapag nakita mo. Matapang na wika pa ni Papa. Opo pa. Sagot ko pa sa kanya. Nakaabang na si Papa sa may unahan ng bahay, saka ito sumigaw. Hoy! Ikaw na nilalang na nandiyan sa bubungan! Kilala kita! Huwag mong susubukan ang pasensya ko! Dahil kung hindi man kita mapatay ngayon, bukas na bukas ay susugurin kita sa bahay mo! Kilalang kilala kita! Ipagsasabi ko sa buong barangay ang totoo mong pagkatao para palayasin kayo ng buong mong pamilya! O di kaya sunugin na lang ang bahay nyo kasama kayo sa loob! Dinig kong umangil ang nilalang sa itaas. Sigurado na akong hindi na iyon ibon. Kasi wala naman yatang ibon na umaangil, di ba? Parang malaking pusa na nga ang tunog noon. Naririnig ko na rin ang tunog ng mga paa na may kuko na gumuguhit sa yero naming bubong. Ano? Hindi ka aalis? Muling sigaw pa ni Papa. Nakarinig ako ng isang mahabang tunog ng pagdausdos ng paa na paibaba. Inabangan ko na iyon dahil alam kong papasugod na ang aswang kay Papa. Noong makita kong biglang dumilim sa harapan ko, ay mabilis akong dumakot ng asin at punong-puno ang aking kamay, sabay malakas na saboy ng diretsyo. Pagkatingin kong muli kay Papa ay nagulat ako dahil minumura na ako noon habang naghihilamos siya ng mukha. Lahat daw ng ibinato kong asin ay tumama naman pero hindi sa aswang kundi sa kanya. Kahit kinakabahan ako ay natawa naman ako kasi kita sa itim na damit ni Papa na punong-puno siya ng asin pati na sa buhok niyang kulot. Agad naman naming hinanap kung nasaan na ang aswang. Tunog ng pagaspas na papalayo na lang ang aming narinig. Agad na naming pinapasok si Papa sa loob ng bahay. Tapos pinagtulungan na namin ni Mama na pagpagan siya ng asin sa katawan pati sa ulo. Kahit natatakot ay tawa rin ang tawa si Mama dahil ginawa ko raw aswang si Papa dahil sa pagsaboy ko ng napakaraming asin. Tinanong ko naman si Papa kung totoong kilala niya ang aswang na dumalaw sa amin. Ang sabi niya naman na hindi raw. Turo daw iyon sa kanya ng kanyang ama dahil kahit sinong aswang naman ay takot na mabisto ng buong barangay ang kanilang lihim. Lalo na kapag may pamilya talaga ito na namumuhay ng normal. Kinabukasan ng hapon ay lumuwas na ako
kasi may pasok na ako sa kinagabihan. Tinawagan ko naman sina mama kung kumusta na sila. Ayon pa sa kanya, hindi naman daw sila binalikan pa ng aswang na iyon, pero ipinagpatuloy pa rin nila ang paglalagay ng asin at bawang sa mga bintana at pintuan. Hanggang dito na lang, Sir Carl, ang kwento kong ito. Kayo na po ang bahalang humusga kung totoong may aswang ba talaga sa karanasan kong iyon. Lalo na iyong sa stockroom ng opisina namin. Kasi kahit ako ay walang makitang lehitimong paliwanag kung saan napunta ang lalaking nakita ko sa CCTV na mabilis na dumaan. Iyon namang sa bahay ay puro tunog lang din naman ang naririnig ko. Hindi ko rin talaga nakita ng harap-harapan ang aswang na sinasabi nila mama at papa. More power po sa inyong channel, Sir Carl. Sana ay dumami pa ang iyong mga taga-subaybay. Gumagalang, Arman. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.